Usapang Kalye covers a wide range of topics including politics, current events, news, cars, food, hidden gems in the metro, the latest trends and fashion, showbiz gossip, and much more. It is your one-stop talk show that discusses anything under the sun. Catch us live every Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. on DWBL 1242. Tara na't makinig. Broadcasting live sa Paragon Tower sa Mandaluyong City, narito na ang Usapang Kalye kasama sina Edison Gotan at Cliff Deluz. Luzon, Visayas at Mindanao at mga kakalye natin sa buong mundo. Saturday once again at kayo ay kasama na naman namin, no? Kami po ay muling rumoronda upang makipagbalitaan, kwentuhan at makipagtalakayan sa inyo. Ayan, kasama ko po si Mara Halipa. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat, mga tagapakinig at patuloy na sumusuporta sa DWBL Usapang Kalye. Ayan, napaka ganda ng Sabado natin, no? I'm very excited lagi pag Sabado kasi syempre muli na naman tayong magkikita-kita, magsasama-sama at marami na naman tayong matututunan for today. Sigurado yan, Ed. O paano ba? Simulan na natin, no? Yan, simulan na natin. Eto, siguradong makaka-relate kahit yung mga nakikinig lang sa kanto, yung mga nagpapahinga. Ito ay usapang, syempre lahat mahilig dito, pagkakaperahan. Naku. Ayan. Diba lahat naman na naghahanap ng mapagkakakitaan, syempre, dahil ito ay necessity sa ating lahat, no? Kailangan nating kumita para magkaroon ng pagkain. Oo, at sa panahon ngayon, lahat, di ba, nabibili na. Huy! Meron pa rin hindi. Sa bagay, meron. Pero meron pa as rin. of now, para mabuhay, meron. Kahit ngayong malamig na simoy na hangin o aircon, binabayaran ng pera. Tama. Diba? Ang question is, paano? How to earn? Paano mag-budget? And saan dapat mapunta yung pera? Ako, actually, napakahirap ng tanong mo, no? Kasi syempre, lahat tayo may kanya-kanyang diskarte sa buhay. Diba? So siguro simulan muna natin, no? Ano ba yung mga magandang pagkakitaan ngayon? Yung hindi nalalaos, hindi naluluma, food industry, kasi lahat gutom. Lahat kumakain. Actually, yan yung laging sinasabi, no? Kung gusto mong magsimula ng maliit na negosyo, pagkain, you won't go wrong with food. Yes. No? Pero syempre, hindi lang ito basta-basta lang gumawa ka lang, magbenta ka lang ng pagkain. Kasi syempre, like any other business, no, kailangan mo ring pag-isipan. Ano ba muna yung ibebenta mong pagkain? That's one. Number two, yung lugar mo ay okay ba? Hindi kasi porket masarap ang iyong luto, papatok na kagad siya. Depende sa lokasyon. Diba? Pangatlo, yung iyong supply. Gaano mo ka mahal nakukuha or gaano mo kamura nakukuha yung iyong product na ibebenta mo, di ba? Siyempre, kung ikaw magluluto, mas maganda rin na mas mura yung mga ano mo, let's say gulay man yan or manok or what. So, kailangan maayos mo rin yung iyong supply chain na tinatawag, no? At syempre, kung gaano mo rin kadalas bibilhin yon. Kasi sa totoo lang, hindi madaling magbukas ng isang bentahan ng pagkain. And sensitibo din ito kasi, 'di ba? Kailangan maproseso, malinis at talaga namang sabi nga nila, budget friendly. Kung depende naman siguro sa lugar and kung environment, so sa lugar ba na to patok ang mga mura, ang mga buy one take one. Pero sa tingin ko, pinaka-problema din dito, budget Kung lahat yan konkreto, nats wala kang budget, ang hirap. Depende talaga. Pero normally ba, magkano ba, kung ikaw tatanungin ko, magkano ba sa tingin mo ang kailangan ng isang tao para magsimulan ng kanyang maliit na food business? Simulan natin sa pinakamababang antas. Kung ako ay kumikita ng hindi naman ganong kalakihan, sabihin natin kung ano yung meron ako, like 500. Mahirap na sa panahon ngayon kung nasa mababang antas, mahirap na. Below minimum wage yun. Mahirap na kumita ng ganon. Pero if makakapag-ipon ako ng ganon ng 500, siguro dapat 250 magastos ko sa
maging puhunan ko. 250, yung 100 sa transportation o iba pang mga kakailanganin. Then yung iba, kailangan pang change ako. So, pwede siguro yung mga merienda pang estudyante. Kasi una-una, target market ko yung, syempre, yung affordable. And yung kakasya sa budget ko. And of course, pipili ako ng ng food na talagang kikita rin ako, yung malaki yung income. Ano ba yung mga sample ng mga pagkain na siguro pwedeng as a start, no? Mhm. Na lutuin at ibenta ng ating mga kakalye. Kasi syempre, mahilig tayo sa mga di ba? Pagkain nga naman. Ano ba yung, ako, paborito ko dati yung kwek-kwek. Kwek-kwek. Oh, pwede. Pero simulan na natin sa sweets. Sweets. Anong klaseng sweets? Yung madali, Graham Ball. Graham Ball. Yes, kasi yung magiging puhunan mo dito, hindi naman naabot ng 500. Actually, hindi nga aabot ng kalahati. Magandang idea yan, Graham Ball. And pwede mo siyang ibenta. Depende kung ano yung palaman mo kasi doon nagkakatalo lahat eh. Ano ba usually ang palaman? Or- Marshmallow na abutan ko kasi yun ang pinaka-affordable din sa palengke. Pwede rin naman lagyan ng chocolate. Depende sa choice ng mga tao. Pero yun nga, ang pinaka-common is yung marshmallow, which is pwede mo siyang ibenta, guys, makakali ng 5 to 6 pesos. Yan. 6 pesos isang Isa. Graham Ball. Depende sa laki eh. Pero yung minimum na, ganyan maximum ng laki. Bakit ganun? Bakit? Ayoko. At ganun siya, yung shape na. Oh. Yung reasonable size. Mhm. Kasi syempre, ako, ang payo ko lagi, kung tayo gagawa rin ng produkto, wag tayong maging, madamot, Mhm. 'di ba? Yung tamang-tama lang. Hindi naman kailangan malaki, sobra, hindi naman kailangan maliit din. Kung ano yung tama for the price, 'di ba? Mhm. Kasi syempre, naintindihan naman natin na kailangan mo ring kumita. Yes. So, dapat balance lang siya. Ayan. Pero, sa Graham Ball na sinasabi mo, ano pa yan? May sausawan pa ba to? Wala. Ito, na to. Kung ano yung nakita mo yung subo mo na lang. So para Oo, siyang lang. Nilaroll lang siya sa may iba. Gumagamit ng Milo, tapos yung Graham na Crush. Crush Graham. Oh, yes. Then, gumagamit silang evap or yung condense. Then, may mga sprinkle sa taas. Ganyan. So, napakadali lang pala gawin to, no? Yes! Kahit bata. I think less than 10 minutes, makakagawa ka na. If mahilig ka ng gumawa nito, yes. Pero pag hindi pa, syempre may mga pa-follow ka pa na instructions, aabot ka 20 minutes na siguro pinakamatagal. Pero yes, 20 possible. minutes. Mhm. So, maganda. I think maganda to ibenta sa mga malalapit sa eskwelahan. Oh, yes. And kahit yung mga estudyante actually, pwede nilang ibenta sa loob. Oo nga, no? Siyempre, uso ba yung nagbebenta ng mga pagkain sa eskwelahan? Yes! Loob? Oo! Walang bawal. Alam mo, public school to kasi nag-public school ako. Pwede. Pwede. Kaya ko siya na-recommend kasi based on my experience, isa yun sa mga pwedeng ibenta at madali. At mabilis maubos. Trust me, umagang-umaga ubos agad. So sa puhunan mo na 500 kunwari lang, Mhm. ilang Graham Ball ang magbagawa mo doon average? At the same time, ilan yung estimated na kita mo doon? Kung noon, yung 500, makakagawa ka na ng ilang Tupperware, mga 5 o 4 na Tupperware, which is, Gano'ng kalaking Tupperware to? ito yung pinakamaliit lang, ganyan. Yung parang parang lunchbox Lunchbox, lang. yes. Then, ang laman nung sabihin natin nasa 11, o sabihin na 15, pinaka-maximum. 15 pieces Oo, ng Graham Balls. Depende sa laki, 10 to 15. Then, kikita ka doon siguro sa 800, pwede na. Depende sa 800. price So, talaga. almost mga 300 average no? Sa Mhm. isang araw. So kung mas marami ka pang nagawa, mas marami kang mabebenta, definitely mas malaki ang kita mo. Oo, at may matitira pa actually doon sa mga ingredients mo. Hindi lahat yung magagamit mo eh. Yung sinasabi ko is, yung mga pwede mong ibenta na iniisip mo pag magbebenta ka yung alam mo mauubos. Pag wag sobra-sobra, syempre, may canteen. Wag natin ubusan ng mabibenta yung canteen. Tama nga naman. Di ba? Pero sa Graham Ball, ano pa ba usually ang nauusong ibenta? Syempre, may balutin mo. Yung sa mga nakikita sa mga birthday is Shanghai. Shanghai. Ayan. Oh, Paborito yan ng wife ko actually. ayan. Ay, magaling ako gumawa ng Shanghai. Baka naman. Gano'n. Baka magparinig. So, yun nga, Shanghai. Kasi, lalaki. Yung, to, exact price, kasi experience ko, 250. Pwede na. 250 pesos ang puhunan. Mhm. Ilang Shanghai yon?
200 o 150 to 200 pieces. Sabihin natin 150 pieces. Magkano mo binibenta naman ng Shanghai? Sa iba, 15, 14, 12. Yun yung kanila. Paano 15, 14, 12? Medyo Kasi Bakit iba-iba. Depende, katulad na sinabi mo depende sa location. Yung iba, pag alam nilang wala masyadong ganun, 15, tinataasan nila. And depende sa quality. Yun, kasi sinisiksikan nila. And yung 14, kaya nila binababaan kapag meron na silang kakompetensya. Siyempre, para bigyan lang ng discount yung mga mamimili. 12, yun yung talaga pag nasa school. Yun na yung marami ka nakakompetensya, yun na yung pinakaano nila. Pero ako, dahil ako ay estudyante na gustong makapag-aral that time, 10 pesos 10 pesos. Kikita ka na, maniwala ka sa hindi. So maganda na to, no? Syempre pang baon. Yes, Diba? oo. Pamasahe para makapasok sa eskwela at makauwi rin. Yes. At syempre pandagdag sa mga pinabibili, mga pang-assignment, Mhm. mga project, 'di ba? Matrabaho lang. Yun ang matrabaho. Unlike sa Graham. Ito yung pang mga estudyante pwede to. Maganda nga 'yan. Mhm. So sa mga kakalya natin na nakikinig, ayan na 2 tips na for you guys. Yes, pang yan, syempre Gen Z, yung mga gustong kahit nga elementary, kung talagang mindset nila, magkapera, mag-business, makatulong sa magulang, pwede po ito. Yung iba naman nga nagdadala ng school supplies. Ay. Kasi lalo na pag may mga 'di ba? Sa inyo ba, paano? Sa amin kasi sa school ko may canteen kami, may kumpleto na lahat. So, So pag meron kang kailangan, doon mo nabibilhin, 'di ba? Usually pag private ganun private pala to O ibang usapan pala pag private, di pwedeng magtinda? Sa amin di uso. Kaya pala natanong kung pwede. Sa public, sabi natin 50% pwede. Huwag ka Pero- magpahuli. Napapansin ko naman kasi Diba? sa labas din naman ng school, marami din naman nagbebenta Mhm. 'Di ba? So parang open market din siya. Yes. Saka madalas din ang mga public school natin malapit din sa mga palengke. Mhm. Napapansin ko din 'yan, no? Which is a good thing din kasi syempre mas mabilis maka-access ng pagkain kasi wala naman ang canteen naman hindi naman lahat kumakain doon Kadalasan naman mga kabataan natin nagbabaon din. Yes, pag nagtitipid yan, nagbabaon. Eh, Pero syempre, pag gusto mong bumili, pag sa classmate mo lang, tatabi ka lang, pabili. Oo. Kung di mabili, hingi. Ayun lang, wag natin gagawin yun. Mga pa nagbi-business, wag talaga. Naku. Actually, payo ko dyan sa mga gusto magsimula ng negosyo, no? Iwasan nating magpautang. Ay, oo. Oo, kasi pag nagpautang tayo, paano yung pampaikot natin? Actually, dyan madalas nalugi yung ibang mga business, no? Katulad ng mga sari-sari store, 'di ba? Kasi once na yung puhunan mo ay hindi umikot, ginastos mo sa ibang bagay, mahihirapan kang bawiin 'yon, 'di ba? So, eventually, wala kang maititinda na, Oo. wala kang mabili, 'di ba? Hindi mo rin kasi maiwasan minsan pagka, Mare, kailangan ko na, alam mo naman si kumpare mo, ganyan. Pero sweldo naman. Yung mga, alam mo yung friendship, yan, friendship Oo. card. Actually, ang payo ko dyan, no? Meron kang buffer Kumbaga, ang pinapaikot mong pera, hindi ka pwedeng bumaba doon. Mhm. 'Di ba? Siyempre, kailangan mo din naman kumuha ng kita doon sa tindahan mo, 'di ba? Pero, hindi mo dapat ginagastos lahat ng kita. Yes. 'Di ba? At all costs, hindi pwede. So, for example, kung ang average na kinikita mo sa isang araw, 1,000, kunyari lang, Laki na nun, ha? malaki yun. Laki na nun. For some sari-sari store, normal Yes. lang yun. 'Di ba? Depende sa lugar kung ang 1,000 ang kita mo, siguro yung 250. Yun lang yung pwede mong kunin. Mhm. Yung 750 mo, pang paikot ulit. Yun yung pinaka-advice para hindi malugi. Oo, wag nating uubusin lahat ng kita. Kasi gets naman natin yun. May pangangailangan din ng pamilya natin. Pero pag nawala yung kabuhayan mo, which is yung tindahan mo, wala ka ring makukuha sa future, di ba? Saan ka nahuhugot, di ba? Tama. Oo. Napag-usapan na lang din natin yung paano sa budgeting. Ang hirap mag-budget. Ito na, meron ng business, meron ka ng startup. Paano mo ba-budgetin yun kung ang pamumuhay mo is nandun ka sa level na sabihin natin wala kang kaalam-alam, wala kang idea. Una kasi ang pagninegosyo ay hindi para sa lahat. Bakit? Hindi kasi lahat ng tao ay ready
yung mindset ready, Mhm. yung financial ready. Kasi tandaan natin, lahat ng gagawin mong negosyo, meron kang kailangang puhunan or paikot. 'Di ba? Hindi pwedeng libre, hindi pwedeng ano lang, thank you, Mhm. 'di ba? Sabi nga nila lahat ngayon may bayad na eh. Oo, lahat halos. Correct. So, ibig sabihin, hindi din naman lahat ng tao kayang mag-sacrifice or katulad ng iba, pag nawalan ng trabaho, talagang wala nang makain, Zero na. 'di ba? Kasi maririnig natin lagi, magnegosyo ka para yumaman ka. Hindi ka sabi nga nila, 'di ba, may kasabihan na hindi ka magiging mayaman sa pagiging empleyado. Mm. Totoo naman 'yon. Narinig ko din yan. Totoo pala talaga. Pero hindi ka rin naman magiging mayaman kung wala ka rin puhunan. Puhunan. So, Diba? magsimula ka muna empleyado. Pag nakaipon ka, saka It's not just about the money eh. Mm. Kailangan mo ring maintindihan na ang pagnenegosyo, kailangan mo rin ng kaalaman. Yeah. 'Di ba? Hindi ka pwede pumasok sa isang bagay na wala kang alam. Dahil guaranteed na pwede kang maloko, pwede kang malugi, hindi mo alam paano patakboy ng isang bagay. Kasi akala mo, kumbaga nandun yung mindset mo na nag-a-assume ka lang. Oo. Na ito tama to, pero hindi mo alam mali pala. So yun yung sinasabi natin na kailangan natin ng experience. And saan natin makukuha yun? Magtrabaho muna tayo. Yes. Ang tanong ng mga kakalye, paano nga makakahanap ng trabaho? Lalo na kung ang edukasyon ay limitado. Actually, sa totoo lang number one challenge yan sa Pilipinas, no? Pinipilit nating baguhin yung education system natin. Kaya nga na-introduce yung K-12. Yes. 'Di ba? Kasi ang concept ng K-12 natin, pag graduate mo ng K-12, pwede ka na magtrabaho. yun yung concept. Yes, 'Di pwede. ba? Kumbaga para ka na ring 2 years course. 2-year course. Ang problema lang, hindi naman lahat ng kumpanya or negosyo ay tumatanggap ng ganun. 'Di ba? And at the same time, yung quality din ng ating education, no? Napapansin ko rin kasi to, hindi lahat ng gumagraduate ay handa talaga. Handa sa realidad o may mga kakulangan pa silang dapat malaman. Di ba nakapagtapos? Ito nga ang isasabihin, siyempre kasabihin namin ng mga Gen Z, nakapagtapos na, akala ko ba yun ang unang-unang susi para makahanap ng trabaho? Bakit parang hindi pa kami handa ngayon? Marami kasi factors involved, no? So una, pinaka-basic muna tayo, pagsasalita. Mhm. 'Di ba? Kadalasan, marami akong nakikita na pag-graduate ng K-12, mahiyain pa rin, hindi alam yung, kumbaga walang self-confidence. 'Di ba? Siyempre, ikaw, sasalang ka sa, magtatrabaho ka, Interview. interview pa lang, doon pa lang medyo hindi ka na confident. So, ang end result, pwedeng hindi matanggap. Despite sa magandang grades, magandang school na pinanggalingan? Depende Ito na. pa yan. Kahit maganda ang school mo kung hindi ka naman talaga ready eh. Okay. 'Di ba? Number 2, yung kaalaman mo, yung natutunan mo, kulang. Ayun. Number 3, ito naman yung mismatch yung gusto mong trabaho or available na trabaho dun sa inaral mo. Ayun yung yung ba sa pagpili ng strands, mali Hindi. yung trabaho? Hindi kasi syempre, minsan sa gustuhan natin magkaroon ng trabaho kaagad Oo. kung saan-saan tayo nag-a-apply. Tama, di ba? Mhm. Ngayon, yung requirement ng ina-applyan natin, minsan hindi tugma doon sa pinag-aralan natin. Paano kung di nga talaga sila makapasok dun? Pero nakapagtapos sila ng pag-aaral. Tingin ko, kailangan lang talaga nilang magtiyaga na maghanap ng fit talaga sa kanila eh. So, possible dito yung maghanap sila ng business o kaya naman mag-aral ulit? Pinaka-recommended talaga, kung hindi ka pa talaga ready, malalaman mo naman sa sarili mo yun eh. Kung handa ka na talaga o hindi. So, kapag hindi ka pa handa, feeling mong kulang pa yung kaalaman mo, talagang recommended na mag-aral ka talaga ng 4-year course. Pero syempre, naintindihan natin na hindi lahat may kakayahan. Dahil mahal din ang mag-college, no? Mga kakalye. Oo,
Oo, parang last time, 'di ba? Depende sa school kung mid or yung mga mamahalin talaga. And Siyempre, to kung nasa afford. public colleges tayo, yung mga state colleges, libre. Oo. At the very least, ang gagastusin natin is pamasahe, konting libro, Mhm. 'di ba? Pero private medyo mahal, ah. Mabigat ba? Oo, umaabot 'yan ng depende like Lasal and Ateneo, umaabot 'yan ng 100,000 plus minimum per sem. Ang laki ng gastos. Pero tanong ko lang, no, kung nagtapos ka sa isang magandang paaralan, and ibig sabihin ba, mas limitado dun sa mga mababang, alam mo na, hindi ganun kataas ang school average, and yung nga, pinanggalingan nilang school. So, limitado din yung mga trabaho na pwede nila makuha? Sa totoo lang, ako hindi ako naniniwala sa eskwelahan kung saan ka galing. Mhm. Dahil maraming chances na ang mga graduate ng lesser known school nag-excel din naman. In fact, minsan nadadaig pa nila yung mga galing sa mga sikat na eskwelahan. Ang tingin ko lang na kailangan is really yung una, confidence. Mhm. I-recommend ko rin kahit pa paano dapat marunong mag-English ng straight. Yes, I do. Yun na ba? Pwede na ba yung ganun? Hindi. Kidding aside. Pero ano makakaya. yun, isa yun sa nakikita ko weakness no, ng karamihan Mhm. sa mga gumagraduate ng K-12. Mahina sa English. English ba dapat nilang pagpuhusan? Wala nang ibang lengguwahe? It is recommended na kailangan marunong ka sa English. Oh, Bakit? Kasi halos lahat naman ng negosyo, mhm. kliyente, 90% chance yan, kausap mo, English yan. 'Di ba? Kung ikaw ay hindi makaintindi ng English, siguro sa ibang mga job, no? Like mga factory worker Yes. or yung iba pang mga lesser, kumbaga, mga job na hindi naman talaga kailangan masyado ng communication. Okay lang Tagalog or kung saan lugar, 'di ba? Kung sino Mhm. yung lugar sa'yo. Kasi syempre, bawat lugar may kanya-kanyang ano yan eh. Lengguwahe, Oo. 'di ba? Syempre kung tayo, taga Manila tayo, kadalasan dito Tagalog, Mhm. 'di ba? Pag pupunta ka naman sa ibang lugar, madalas din dahil sa karamihan ng mga empleyado nagsasalita ng local dialect nila, yun yung nagiging parang norm doon. Pero overall, kapag gusto natin ng mas magandang trabaho, Matuto tayong mag-English. mag-English talaga. Kasi Lalo na yan yung global standard language na ginagamit Mhm. kahit saan, 'di ba? Pag tayo nag-abroad, pag hindi ka marunong let's say hindi ka marunong mag-Japanese or hindi ka marunong ano man yung language nila sa ibang bansa, pinaka-safe pa rin, meron kang makikitang tao na marunong mag-English. Makakahanap pala. Yes. Ano to, basic? Or kailangan talaga yung standard English? When you say basic, no? Syempre, yung I think ang tamang term siguro is conversational English. Okay. Sorry for my terms, okay? Conversational English. Ano ba ang tama? Hindi, yung at least nakakapagsalita ka straight Mm. ng English. Na-express mo yung gusto mong sabihin. Okay. 'Di ba? Very important 'yan, no, mga kakalye, no? Kaya din sa mga magulang na syempre pakigabayan yung ating mga anak, no, na pagbutihin nila ang pag-aaral ng English. Eh syempre paano natin gagawin 'yun? 'Di ba? Yan yung question mark eh. Mhm. Sasabi natin kailangan matuto mag-English. Ako, malaking tulong yung panonood din ng mga English na movie. Yes. Pwede ba may subtitle? Actually, malaki naman tulong. Yes. Kasi Kasi di ba yung anak ko nga natututo mag-English sa panonood lamang ng mga YouTube videos eh. Oo. Di ba? Actually, paborito kong i-recommend, no? Harry Potter. Ay, oo. Sinabi mo nga. Even though British English yun, di ba? One of the best na, as a start lang, no? Mhm. Na pwedeng panoorin, matuto ng English, di ba? The likes of Harry Potter, marami pa. Di lang naman yun ang movie na English eh. Ang importante kasi dito, yung mga words, matutunan natin unti-unti. Hindi naman kailangan na isang bagsakan eh. 'Di ba? So aside sa English, no, yung laman din ng ating mga resume,
Di ba kailangan na ito experience? Tama ka dyan. Kasi ang nagiging challenge, no, especially doon sa mga bagong graduate, syempre, walang experience. Oo, Diba? Pag tinignan mo yung resume, pangalan lang, address, contact number, Mhm. tapos saang eskwelahan nag-aral, yun yung common na Yes. nakikita natin. Pero imagine mo kung ang resume niya, merong kahit konting mga nagawa. Kasi kahit hindi ka naman, for example sa IT, kung hindi ka man nagtapos ng 4-year course, pero meron kang portfolio na gawa mo, 'di ba? Kahit simpleng website man 'yan or kahit isang maliit na system na ginagamit sa mga small business. 'Di ba? Kahit sa barangay nyo, Mhm. hindi mo kailangan lumayo. Pwede mo na siyang ilagay sa iyong resume bilang accomplishments. 'Di ba? And of course, yung iyong resume, ang counterpart niyan sa online is yung tinatawag nating LinkedIn. So nire-recommend natin lahat na Naghahanap ng trabaho? Oo. Yes. magkaroon kayo ng LinkedIn profile. Puntahan niyo lang yung website na linkedin.com. Eto ba dito, mas maraming nakakahanap ng trabaho at marami ding Yun na naghahanap? yung uso ngayon Oh. actually. LinkedIn na. Actually, LinkedIn is your online resume. Safe. Safe yun. Okay. 'Di ba? Actually, ang LinkedIn ay owned by Microsoft. Microsoft. Ayan. Ba't nagkakatinginan? Kasi naman, kahapon lang, 'di ba? Meron Ano to? Wait lang. Sige, nag-usap na. Anong nangyari kahapon? Ayan. So, talo lang muna tayo sandali mga kakalye, no? Bigla akong tinanong ng aking partner dito. Nakurious ako syempre, kakali eh. kahapon, no? Bandang, hapon, I believe. Yes. Let's do mga ganun. Maraming companies, no? Airlines, mga bangko, even yung mga TV channel sa Europe, no? Ay na-disrupt yung kanilang operation. Ang Cebu Hala. Pacific at AirAsia tinamaan din, no? Nakita natin punong-puno ang NAIA kasi canceled yung mga flights. 'Di ba? Ano ba nangyari? Kasi itong isang cloud security company ay nag-push ng update, no, sa kanilang produkto at ito ay nag-cause ng issue sa mga kliyente nila kung saan naka-install yung mga produkto sa kanilang mga Windows PC server. So kumalat ang info o yung Hindi kumalat ang info, Mara, no? Ang nangyari dito, yung kanilang mga computer ay nagkaroon ng tinatawag nating blue screen of death. ano ang blue screen of death? Yung 'di ba pa nag-crash ang PC mo, kulay blue yung screen, tapos may nakalagay doon na we're trying to depende So, sa sa error. message. Oh yeah. Tapos wala kang choice kung hindi mag-restart, 'di ba? Ang nangyayari kasi pag kahit mag-restart ka, hindi pa rin bumabalik. So paano? Yun yung big question kung ganyan ang nangyari. Meron naman ng solusyon na binigay yung kumpanya, no? Yung meron lang kailangang i-delete na file doon sa mga PC at server, no? Bali, ang tinatamaan dito puro mga Windows lang ngayon. Bakit puro Windows lang? Doon kasi madalas ang Windows kasi mga kakalye, no? Number 1 pa rin to pagdating sa enterprise, sa mga malalaking kumpanya because of its stability and security. Nagkataon lamang na nagka-problema yung patch ng isang third-party vendor. Ayan. Sa ganito, pagka nagkakaproblema, ano yung nagiging backup plan ng mga naapektuhan? Unfortunately, yung iba wala. Aray ko! Aray, yun yung masakit. Yan yung isang bagay, no? Di ba sabi kasi dapat may backup. Yes. Or ang term na ginagamit nila dyan, yung business continuity plan. Akala ko Diba? plan B. Plan B. Parang plan B din siya. Kasi ang lahat naman ng sistema, no, lahat ng computer systems, pwede mag-down yan eh. Walang perfecto. 'Di ba? Pero pwede tayong gumawa ng mga proseso para kung sakali mo magkaroon ng problema, makapagtuloy pa rin ng operasyon. Ayun Diba? nga eh. Kung doon yung pinaka-base mo, yun yung pinaka-base na business mo, paano? Tapos sabi mo walang backup plan. Unfortunately, hindi lahat ng company ready doon. And at the same time,
sa case na to, lahat ng computer na tinamaan eh. So, So ano pwedeng gamitin aside diba? Windows? Tinamaan yung computer mismo. So, wala kang magamit din. Oo, wala talaga. Ayun, yun ang nangyari kahapon. Pero ang impact nito, no, tatagal to siguro mga few days. Kasi syempre, kailangan i-manual eh, na ayusin bawat PC. So imagine mo, kawawa naman yung mga kasama nating IT dyan, no? Kung ang PC sa iyong kumpanya, libo-libo, kailangan mong ayusin isa-isa yon. Napaka-challenging, no? Pero syempre, parte yan ng trabaho Kanilang ng trabaho. IT. Kaya nga sinasabi natin, very very crucial yung trabaho ng IT. Gusto ko lang linawin din, no? Para sa ibang mga kakalikasin natin, akala nila yung IT nag-aayos lamang ng cellphone. Nagre-repair ng computer. Ay, Oo. sama. Hindi- Sa akin mo nang galing, hindi. Na yun lang ang iniisip namin na wala pang idea. Bigyan mo kami ng Oo, idea. yung iba nga, taga-ayos na ng iPhone. Diba? Oo, daming hindi, trending. hindi po ganun ang trabaho ng IT. In fact, yung mga pag-aayos ng cellphone, trabaho na nga po yan ng person na gumagamit ng cellphone. Dahil kung mapapansin po ninyo, karamihan ng mga gadgets natin, no, self-service na eh. Mhm. 'Di ba? Hindi mo na kailangan magtawag pa ng expert para gawin yung kailangan mong gawin. And you can research it actually. May mga Google, may mga ano. Yes. So ang IT natin, marami kasing branches ng IT, no? May mga tayo. May mga nagme-maintain ng infrastructure, mga server, mga computer. Ay, may kanya-kanya silang assignment. Marami, may kanya-kanya assignment Ano yan. assignment? Or specialization. Okay. Meron namang humahawak ng database, may nagko-quality assurance, meron din gumagawa ng mismong program, Mhm. 'di ba? Marami pa, no? Sobrang lawak ng IT. In fact, masasabi ko na ang IT ay sometimes mas mahirap pa yung trabaho sa doktor. Bakit? Dahil marami silang kailangang kalikutan dapat pag-aralan. Ganito 'yan, no? Ang doktor, hello sa doktor. Siyempre, pasalamat ako sa doktor ng ma'am ko. Yan. Thank you po. Thank you. God bless po. Oo. Yung mga doktor kasi, pag merong medical breakthrough, ano yan usually, hindi naman instant yan. Annual. Meron silang muna, parang, hindi yan basta-basta lalabas ng lalabas. Mhm. 'Di ba? Kasi, mahaba yung proseso bago mo masabi na ito na yung bagong practice, ito na yung bagong standard sa medical industry. Unlike sa IT, laging may bago. So, palagi kang kailangan mag-aral? Palaging kailangan may malaman? Pareho Ano ba, naman no? kailangan mag-aral nung doktor pati ng IT. Pero sa IT, 1 week after mo aralin isang bagay, minsan next week may bago na ulit. Ang sakit sa utak, ha? 'Di ba? Ang sakit. Ang daming what if, daming Yes. senaryo na hindi normal. 'Di ba? Yan yung mas sinasabi natin na the learning never ends. For Mhm. all naman, lahat naman ng klase ng trabaho, learning Lahat ng never ends. profession. Mas mahirap lang kasi sometimes, katulad ito nangyari sa mga system natin, no? What would happen if walang IT? Oo nga. Tumigil ang ang airline. Aha. Ibig sabihin, wala nakalipad. 'Di ba? Ang mga TV station di nakapag-broadcast. Mhm. Down sila. So, doon pa lang, yung Parang- two sample na yon. What if sa hospital, yung mga computer na nagpapatakbo ng mga dyan, Makina ng pang mga pasyente, Equipments, yes. equipment, magkaroon ng problema. Lahat yan, IT ang humahawak kadalasan. 'Di ba? So doon pa lang, imagine mo yung impact ng IT. Ang problema lang kasi ang IT, especially for mga Filipino companies, no, they see it as a cost. Mahal. Mahal, Mhm. 'di ba? Hindi naman yan yung nagdadala ng pera papasok. 'Di ba? Pero in reality, tumatakbo yung kumpanya sa IT. Yung simpleng POS, kung saan pinapasok ang sales, IT ang humahawak niyan, Mhm. 'di ba? Yung pagmo-monitor ng mga supply chain, mga products delivery,
ID pa rin ang may hawak niyan. Sabagay, lahat kasi di computer. Yes. Yun yung isang bagay na nakakalimutan, no? Kaya masasabi kong importante ang mga IT sa buhay natin sa araw-araw. Sabagay, kasi pasensya na. Ay, yung iba kasi nagiging mababa yung tingin sa IT. Kasi nga, di ba, hindi lahat mahilig sa alam mo na, yung sobrang hirap, daming memorize, daming gagawin. And yung iba, mas nag-iisip sila ng mga trabaho na sa tingin nila madaling makapasok. Mhm. Actually, ang laging nababanggit, no, mahirap daw ang IT kasi may math, Maraming Pilipino ayaw sa math. 'di ba? Ano pa? Hindi naman siya memorization. Kailangan magaling ka sa logic. Oh. Pero nakakahilo kasi yung number eh. Lalo na pag marami. Hindi, kailangan talaga 'yon, no? Kasi ikaw yung gagawa ng solusyon eh. 'Di ba? Bigyan ko kayo ng example, mga kakalye, no? For example, sa iyong cellphone, meron kang isang application. May isang button doon. Pinipindot natin, 'di ba? Ano ang ginagawa ng button na 'yon? Maraming proseso 'yun sa likod. Sino ang gagawa nun? Ang developer. 'Di ba? So yung logic para magawa 'yon, medyo 'yun yung mahirap. Hindi siya madali. Pero itong sweldo, sapat ba? Dahil sabi mo nga mahirap, hindi madali, and kailangan lalo sa pag may nag-shutdown ng mga system, maire-recommend mo ba sa mga gustong mag-IT? Usapang sweldo, depende yan kung saan kumpanya ka mapapasok. And anong specialty? Yes, Kasama? ano rin yung role mo, 'di ba? Pero generally speaking, above average at mataas ang sweldo ng mga IT. Hindi lang sa Pilipinas, lalo na sa ibang bansa. Kasi very critical, lalo na ang mga first world country. They are all dependent on, computers, Technologies, technology. yes. So, ganun siya ka-in demand. And hindi mawawala ang IT for the next decade or even more. Bakit? Hanggat merong bagong cellphone, hanggat merong bagong computer na lumalabas taon-taon. Habang nag-e-evolve. Tama, no? Laging may trabaho ang IT. 'Di ba? Last time pinag-uusapan natin yung about sa mga trabaho, no? Oo. Na may mga Na apektuhan. 'di ba? Kasi Oo. nagkakaroon ng mga bagong technology. Pero behind that is an IT. 'Di ba? So napaka-importante. Kaya sa mga nangangarap, Na maging IT, yan, gusto mag-aral, hindi... ituloy nyo, seryosohin nyo. Huwag nyong isipin na mag-aaral lamang ako para makagraduate at maghanap ng trabaho. Maling mindset yon. Mag-aral kayo kasi gusto nyo talagang matuto. Dahil ang pinaka-requirement para tumaas ang sweldo mo is really ano yung output mo. Hindi yung diploma. Diba? Marami kasi akong friends, hindi graduate, pero ang kinikita 500,000 a month. Hindi graduate sa 4-year course. Okay. Kasi ang portfolio ay solid. 'Di ba? So dito papasok yung diploma plus diskarte, plus experience. Yes. Okay. Exposure, experience, syempre, yung talagang knowledge mo and skills, no? Ang maganda lang dito, maraming specialization ng IT. So, there would always be one for you. Ayan. Okay. May advantage pa. Kunwari ako nag-aral ako ng IT, pero sa ibang bansa naman. Hindi na din sa Pilipinas. Tapos dito ako magtatrabaho sa Pilipinas. Malaki din advantage, no? Kasi sometimes, di ba, yung mga malalaking kumpanya, may bias din. Saka usually, yung malalaking kumpanya, multinational din eh. So, they don't really care where you came from. Pero babalik ulit tayo doon sa what are you bringing doon sa table? Ano ba yung skills mo? Ano ba yung capabilities mo? 'Di ba? Malaking factor din ba kung saan ka nang galing company? Kung may experience ka na, nakalagay doon, kalaban nila, yung naging dati mong
Yan ay depende na sa kumpanya. Okay. Kasi normal naman din sa IT, no? Yung mga nagpapalitan lang yung mga malalaking kumpanya ng mga tauhan. Diba? Nakakatakot naman yun. Baka mag-share ng info, hindi ba? Yes and no. Bakit? Yes, kasi syempre, totoo naman, madadala mo yung knowledge mo from your previous company sa bago mong kumpanya. Mhm. 'Di ba? Usually nga, ano yan ang pinaka-protection na lang talaga dyan is yung NDA. Or up to a certain time, no? Pero, nandun pa rin naman din yung, may makukuha din yung kumpanya na bago mula sa'yo. Kapag pwedeng halo yung knowledge. Yes. Kasi sabi nga natin, 'di ba? We learn from other people. Mhm. So, nag-a-apply yan. Hindi lang sa IT, mga kakalye. Kahit saan, we learn from other people. Yung mga mali natin or yung mga ginagawa natin, pwede pa natin ma-improve. Ayan. Saan manggagaling yung information na yon? Or saan manggagaling yung mga tips na yon? Siyempre, sa ibang tao. Especially doon sa mga nasa industriya na rin. 'Di ba? Or yung may experience na. Yan, parang nasagot na rin yung tanong, ano yung mga pwedeng possibility trabaho na maire-recommend sa mga gustong magkaroon ng magandang kinabukasan o future job profession. Katulad ng kanina na pag-usapan natin. Sabi nga natin, sa IT alone, no, meron tayong developers. Mhm. Ito yung mga gumagawa ng program. From that alone, pwede mo i-breakdown pa yon kasi meron ng mga nag-specialize sa web. Meron nag-specialize sa mobile app development, 'di ba? For Android and iOS. Ang dami. Meron ding nag-specialize sa database, sa networking. Yan, kung ayaw mo mag-program, pwede kang mag-focus sa networking. 'Di ba? Ito naman yung mga nagse-set up ng mga network na ginagamit para magkita-kita yung mga computer, right? Meron din naman nag-specialize sa system administration, sa pag-set up ng mga server. So, ang dami. At syempre, doon sa mga less technical, no? Kasi syempre, hindi naman natin maiiwasan. Minsan talaga, yung programming hindi para sa'yo. May mga ganun eh. Kunyari lang, pwede ka pa rin mag-focus sa quality assurance. What is quality assurance sa IT? QA team, ito yung mga nag-check ng mga application kung meron pa silang makikitang bugs. Mga virus? Hindi virus. Ay, iba pa ba yung virus? Iba pa yun. Actually, buti nabanggit mo, no? Mhm. Iba pang specialization yung cyber security. Napakalawak pa nun. So, ang dami talagang trabaho na pwede. Ang dami mong pwedeng aralin, ang daming trabaho na available. Sa isang company, halos lahat iikot, IT. Kasi parang doon umikot, may specialty sila iba-iba eh. Pag bumuo ka ng company. Kadalasan, kasi for example, kunyari lang ikaw ay may clothing line, right? Siyempre, meron ka ng inventory. Meron ka mga POS sa branches. Yes. Doon pa lang, meron nagme-maintain yan. So, uso na kasi ngayon sa social media nila, di ba? Gagawa ng website, and Iba pa mag-manage yun. Iba pa yung digital marketing. Yes. Iba Kaya pa nga yung mga nag-specialize sa search engine optimization. Ito naman yung mga specialization na para yung website ay mas maging searchable, no? Sa Google at sa Bing. Ayan. So, ang lawak. Ang lawak ng IT, tapos nagkaroon pa ng ganitong problem. Kaya pala maraming naapektuhan, Ed. Yes. And ngayon lang natin na-feel, no? Mhm. Sa mga, syempre, yung nag-wonder, ang sinisisi pag may problemang ganito, ang IT. IT. Sabihin ko pa nga lang IT. Diba? Pero syempre, nangyayari naman talaga yung mga, minsan, magkakaroon talaga ng failure. Yeah. Hindi maiiwasan yan, mga kakalyan. No? Kahit saang system yan. Diba? Nobody's perfect. Pero as much as possible, ang general rule is, meron kang redundancy or as much as possible din, kung magka-problema ka man, makabalik ka ng mas mabilis. Ayun. Makabalik ng mas Diba? mabilis, lalo na kung wala kang backup. Huwag lang yung sinasadya na laging down. Pag Ayun. payday. Di na, kasi payday. Oo. Nako Hindi, kasi po. syempre, di ba, for example, sa mga kakali natin na gusto mag-withdraw ng pera, di ba, madalas pag payday down ng ATM, Oo, kaya kailangan na. Hinintay mo ng isang linggo, isang buwan, biglang
Oh, Down? nakikita ko pa yung minsan, yung sa Facebook, may mga nagjo-joke, nasubo ko na yung hotdog. Hindi ko pa nababayaran, biglang nag-down. Sa isang convenience store, yung alam mo yung nagbabayad ka na kaso wala. Nakagat mo na, di ba? Hindi ka makaalis, dali ka pa bayad. Wala kang Ayan. cash. So imagine natin, di ba? Lahat yan, IT ang nagpapatakbo sa likod. Yes. So, ang ganda ng usapan natin. Nalaman nyo na, nasagot na yung dalawang tanong. Yes, ang oras natin ay 2:45 Ng hapon. ng hapon. Siyempre kayo pa rin ay nakikinig sa Usapang Kalye. Dito lamang yan sa DWBL 1242. And don't forget ang hotline namin na 0915-7555-010. Ayan. Pwede rin sila mag-email sa Mhm. mga suggestions or gusto nyo topic na pag-usapan natin, mga kakalye. Pwede nyo rin niyang isend sa usapangkalye@hubnob.com. Ayan. Alam mo, meron pa tayong pwedeng sabihin pag-usapan sa kanila. Actually, ayoko na nga sanang idagdag. Kasi natin. baka humaba. Okay lang yan. Baka mabitin sila. Sige, Oo. pagkakasyahin natin. Kasi meron ako narinig 4-day week. May not sound familiar sa mga tao. 4-day work week. Yes. Ayan. Siyempre, alam naman natin, usually 6 days a week ang... Hindi naman, 5 days 5. So, yun, sa ibang bansa pa naisip ko. And Ayan. actually, meron kasing business na 6 days Oo. nire-require ang kanilang empleyado pumasok. Isa lang yung day off. Meron. Oo, may mga ganun kasi. Pero ang nasa norm natin is 5 araw tayo nagtatrabaho ng 8 oras. 'Di ba? 8 hours a day, 5 days a week. So, Mhm. ibig sabihin, 20 days a month tayo nag-work. Yun ang normal, Normal na trabaho. Siyempre, meron mga tao na hindi pwedeng gawing normal yon. Paano pag naging 4 days a week na lang? Di ano mangyayari nun? Actually, yung concept kasi ng 4-day work week, 'di ba usually 8 hours a day ka. Yes. So, pwedeng gawin kasi yung oras ng work mo instead of 8 hours, pahabain gawing 10 hours. Hindi ba mas nakakapagod? Pero meron kang isang buong araw na bakasyon pa. 'Di ba? Kasi ang usapan dito talaga, magiging effective ba siya? Kasi syempre, the more relax ang ating mga kakalye, syempre, mas productive tayo. 'Di ba? Mas ganado tayo. And we have Yes. more time for our family. 'Di ba? Lately nga 'di ba nauso nga yung work from home. Mhm. Hybrid kung tawagin, na pwedeng 1 or 2 araw lang a week pumapasok yung mga tao. Oo. 'Di ba? So what's the difference between that versus yung 4-day work week? Kasi syempre meron pa ring mga business na talagang hindi pwedeng remote 'Di ba? Pero dahil doon, pwede mag-adjust yung oras ng tao. Mhm. Ako personally, gusto ko yung 4-day work week, pero ang masasabi ko lang, hindi siya applicable for all industry. Kasi for example, sa mga doctor, nurses, Mhm. tingin ko hindi applicable. Lagi may pasyente Then nakakapagod din kasi. Mhm. So, yung papahabain mo yung oras ng duty mo, medyo parang hindi siya... Sa bagay, tapos kinabukasan, pasok agad. Parang kulang yung tulog mo. Well, tama ka dyan, Kasi syempre, we need to account din. Nasa Manila tayo. Mhm. Laging traffic din. Average nga sinasabi ng ating mga eksperto, 3 oras average ang nawawala minimum. Yes. Average na na oras na nawawala sa kalye pa lang. Kasi nandiyan na yung paglalakad, traffic, pag-iintay ng masasakyan, 'di ba? So, imagine yung 3 oras, anong magagawa natin doon? Saan nakakapagod yung biyahe? Lalo kung malayo. Tama ka dyan. Kung 4-day work week, 4 na beses wala lang siya gagawin. Paano? Wait lang. Ito employees pa to ha. Employees pa yung pinag-uusapan natin. Paano sa sweldo naman nila? Pareho pa din kasi hindi naman nagbago yung oras ng trabaho mo Hindi parang nalugi naman ata yung kumpanya, yung employer mo. Hindi naman totally. Kasi kadalasan naman sa mga naka-duty ng 8 hours,
or sa mga kung saan applicable yung 4-day work week, madalas naman may shifting din naman sila eh. 'Di ba? Sa IT mo may ganito, may 4 days a week? Ang masasabi ko lang diyan, hindi applicable 'yan sa IT. Sa inyo. Hindi applicable 'yan kasi ang IT, sabi ko nga mas mahirap pa parang doktor din 'yan, on call din. Laging may problema. Walang sariling pala to, schedule. Biglaan. Hindi, ang IT talaga, kadalasan yan, isa yan sa mga trabaho na madalas kang mapupuyat. Handaan nyo na yung mga mata-mata nyo, mga kakali. Kaya ganun Masaya pala. naman, pero yun, madalas yung OTY. 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 Overtime, thank you. Meron din bang to? Di ba, syempre, dahil siguro na-implement yung ganyan sa ibang company, 4 days. Bakit? Officially, hindi pa to in-apply sa Ay, hindi pa Pilipinas. ba? Sa ibang company, sa ibang bansa? Sa ibang bansa, meron ng bansa na nag-try. So far naman, ang naging resulta naman, naging productive. Pero syempre, yung measurement of productivity, iba eh. Iba kasi yung expectation sa Pilipinas tsaka doon. So medyo Malaki difference pala. malaki rin ang difference. Pero no? applicable ba siya sa Pilipinas? Ako tingin ko for doon sa mga ibang industry at ibang level ng mga manggagawa, pwede. Pero hindi ko siya nire-recommend na para sa lahat. Kasi pag ginawa mo siyang standardized for all, kawawa naman yung ibang business. Kung saan hindi applicable yung ganong setup. Pwede silang malugi? Hindi, dagdag gastos. Or Okay. pwede kasing magkaroon ng changes din syempre sa routine. 'Di ba? So for example, manufacturing ka. Ang kunyari lang, meron kang possible na isang araw mas kulang yung tao mo. Kasi 'di ba syempre ang ang By break shift? naman, May shift din ba yan? iba pang usapan 'yon. Iba pa pala yun. Okay, okay. Oo. Kasi syempre yung ibang company, nag-o-offer naman talaga pag nag-OT ka. Automatic naman may overtime pay yan. Pag gabi ka nag-OT, may night differential pa yan. Diba? Tapos may mga perks pa yan na after certain hours, may bonus ka pa. So, case-to-case basis talaga siya. Ngayon, kung gagawin natin siyang isang parang standardized na batas na buong Pilipinas, 4-day 4 days. work week, dapat across the board yon. Kasi, for example, ang government, imagine nyo kung kunyari lang walang Friday. Okay ba yon? Nakatingin, parang hindi. Diba? Nasanay ka, pag nasanay ka, Hindi kasi, kumbaga yung ibang negosyo tumatakbo, yung iba hindi. ay, sa bagay. Maraming complications pag ganun. Yes. And also, yung schedule din. Siyempre, hindi naman yan lahat sabay-sabay Friday mag-off. Diba? When you say 4-day work week, di naman yan lahat Friday. Friday, sarado tayo. Hindi naman ganun eh. Ang pinaka magbabago na talaga dyan is yung oras. For the employees, mas makakatipid sila kasi instead na 5 araw sila mamamasahe, 4 na araw na lang. Ang kapalit lang nun, mas pagod ka kasi dagdag ka ng 2 or 3 oras per araw. Parang ayoko nang mag 4 days work a week Oo. Parang okay na yung 5 kasi nasanay ka na doon and yung katawan mo, at least tama yung tulog mo if ever. So overall talaga, ang pinaka-benefit nun is magkakaroon ka ng additional na 4 na araw with your family or panglakwatsa mo. Kasi sa isang buwan, di ba, meron tayong 4 na linggo. Yes. Ayan. May 4 nga na araw. Yung mga pros and cons. Yes. Actually, mahaba-haba pang usapan yan, no? Kaya lang naman natin din na-open to kasi syempre, isa yan sa mga na isa-suggest, no? Before pa, especially during pandemic. Ay, oo, nung pandemic. Mm. Kasi maraming work from home eh. Oh. Pero kasi right now, since ang sabi ko nga kanina, meron na mga companies na nag-o-offer ng hybrid work. Ibig sabihin, 3 araw ka sa bahay or 2 araw sa bahay, then yung alternate nun, pupunta ka ng office. Diba? Para hindi masyadong pagod. Hindi pagod. Nakakabawas din sa traffic.
Kasi Yes. syempre, mas mababawasan din yung tao na kailangan mag-travel, no? So, what if, imagine mo kung maraming kumpanya ang gumawa ng ganong setup? Parang magka-clash, parang mahihirapan naman taong bayan dito kasi maraming mga maaapektuhan. Sa totoo lang, for me, nakikita ko, malaki ang impact niya na mas makakabuti. Kasi, ang number one problem natin dito sa Manila is traffic talaga eh. Traffic jam, to be specific, di ba? Ngayon, kung mas marami ang kumpanya na mag-o-offer ng hybrid, ibig sabihin, yung mga empleyado, mas mababawasan yung travel days nila, travel time nila. Right? So, But sure ako, tatagal yung empleyado sa kanila kapag syempre, alam mo na, pag masaya ang empleyado, nakakatrabaho. tamang-tama ka dyan, no? Actually, yan din yung isa sa mga gusto ko i-point out eh. Pag happy ang empleyado, mas productive. Yes. Hindi mo sila kailangan sakalin, hindi mo sila kailangang bantayan to the point na bawat galaw kailangan naka-report, Monitor. Mhm. 'di ba? Ang maganda kasing proseso is output based. Yun naman yung bagong output based lagi. Mhm. As long as nagagawa niya yung trabaho niya, yung expectations na meet, okay yung niya, performance niya. Gaganda rin yung Yes. sales ng company. Yes, kasi syempre ganado yung empleyado natin 'di ba? Yes. Ayun. Sa mga kakali natin may negosyo, no? Pag-isipan din natin, no? Kasi magandang yan. It's a big change, no? It could be a big change. Pero it could help your company to grow. Ayan. Tsaka syempre, yung paggamit din natin ng teknolohiya, no? Dati kasi, di ba, before pandemic, talagang ang meeting, kailangan physical. Magkakasama kayo sa kwarto. Pero nung nag-pandemic, napatunayan natin, pwede palang online. Pwede pa nakaupo ka lang, sitting pretty. Oo, parang ngayon, 'di ba? Nandito tayo sa studio. Mhm. Oh. Next week maybe nasa bago tayong studio. 'Di ba? Maybe, makikita natin yan. Oo. So nagbo-broadcast din tayo anywhere we are. So yun na yung advancement ng technology na matagal lang meron, pwede natin gamitin and i-maximize natin. Sayang kasi, 'di ba? Imagine mo yung travel time from one place to another, 1 hour average. Pagod, kung oras, pamasahe. Mapapagod pa yung tao. Kung nasa bahay lang kayo or nasa opisina lang kayo nagni-meeting remotely, mas marami kayong nagagawa, di ba? Mas active. Yes. Yeah. So, ayan no, magtatapos na naman yung 1 oras. Sabi ko sa'yo, kukulangin eh. Oo, hindi pa tapos yung ating pinag-usapan kanina about dun sa Usapang pera. Oo. O diba? Sabi ko sa'yo mga kakalya, araw-araw, tuwing Sabado, talaga namang magkakaroon kayo ng ideya sa pang araw-araw na buhay natin. And ito, tulad nito, kulang na kulang po ang ating pinagsamahan, mga kakalye. Ayan. Dahil wala naman tayong kailangan nating pansamantalang magpaalam. Yes. Kasi syempre, may kasunod ba tayo? Meron. Meron. Dapat ako meron. Meron. Kasi Pero, ayoko na, sige. ganito lang yan. Next week, sa ating mga kakalye, wag niyo pong kakalimutang manood at makinig. Yes. Ayan. Syempre, ito pa rin po ang Usapang Kalye sa DWBL 1242. At wag niyong kalimutan ang aming official hotline na 0915-755-010. Pwede kayo mag-text dyan kung meron kayong mga suggestions at feedback sa aming mga topics for the day. Ayan. Syempre, ako pa rin po si Edison Tan. At ako po si Mara Halipa. Ito po ang Usapang Kalye. Ayan, magkita-kita po tayo ulit sa Sabado. Tayo next week. At ipagpapatuloy natin ang ating Usapang Pangkabuhayan. Ayan. Happy weekend, guys. Happy weekend po. Inyong napakinggan ang programang Usapang Kalye nila Edison Gotan at Cliff Daluz.